Ayan, good morning grade 11. Pagpasensyahan nyo na, ayan, late na naman si sir. So, as I said, medyo madali lang yung topic natin. As you can see, ayan, nakasulat naman, review lang tayo ng factoring. So, bakit gustong i-review ni sir to? Kasi, yun yung naging problema natin sa, sa GenMat, 'di ba? Hindi tayo nakapag-review. Kasi nga, syempre online class, 'di ba? So, ito, yung start ng calculus, review muna. Okay? So, sir, ano naman meron dyan sa review na yan? Itong review na to, ako nagsasabi sa inyo, napakahalaga. Okay? Kailangan itong factoring, master na master nyo kasi gagamitin nyo hanggang dulo. Okay? Gagamitin nyo to hanggang dulo. Kaya, dapat, alam nyo. Okay? So, basic lang naman to. Una, is yung, hindi ko na, yung na ito. Greatest common factor. Okay? So, dito, ano yung greatest common factor? Ito yung maglalabas ka lang ng ng common factor, 'di ba? May parenthesis tapos naglalabas tayo. So una, dalawang titingnan mo diyan, yung coefficient tsaka yung variable, yung number tsaka yung may x. Okay? Una, tingnan mo muna yung may number, 2 tsaka 3. May common factor ba si 2 tsaka 3? Wala. Okay? 2 and 3 walang common factor, walang common number na pwede kang i-divide. Okay? Ito, sa variable, okay, pag kukuha ka ng factor, kukunin mo lagi yung mas mataas. Okay? Ano yung mas mataas sa kanilang dalawa? 3 and, ay yung mas mababa, I'm sorry. Kukunin mo yung mas mababa. Ano yung mas mababa? 3. Okay, so lalabas mo sa x raised to 3. Okay? Ano may iwan sa loob? 2x cube divided by x cube, ano na lang matitira? Sa 2. Plus, ito naman, 3x raised to 5 divided by x raised to 3. O, sulat ko pa, 3x raised to 5, x raised to 3. Si 3, matitira yan. Si x magiging 5 minus 3, 2, x raised to 2. Pwede mo namang i-check yan. Okay? Pwede mo namang i-check yan. Pag ito, minultiply mo, dinistribute mo, 2x raised to 3. Pag ito, dinistribute mo, 2x raised to 5. Diba? Ganun lang naman yung kasimple. Next. O, eto. Tingin muna tayo sa number. Okay? Ano common root ng number? Or common factor nila? Pinakamalaking number na pwede mo silang i-divide. O, try natin sa 2 . Ito basic lang to. Pag hindi ka makaisip ng malaking number, try mo sa maliit na number. O, try natin sa 2. 12 divided by 2, 6. Dinivide yan sa 2 . Dinivide sa 2. 24 divided by 2, 12. 6 divided by 2, 16 divided by 2, 8. Oh, so mo pa pwedeng i-divide? May made-divide ka pa ba? Yes, pwede mo pa siyang i-divide ulit sa 2. Diba? So, 6 divided by 2, 3. 12 divided by 2, 6. 16 divided by 2, 4. O yan, 3, 6, 4. May prime number na 3, 'di ba? So may made-divide ka pa ba? Wala na. So ano ibig sabihin nun? Ang common factor niya is 2 times 2, 4. So 4 yung ilalabas mo. Okay? Ano pinakamaliit sa variable ng x? Pinakamaliit, ito, x. Pinakamaliit sa variable ng y, 4, 3, 9. O, di sa 3 tayo. Okay? And then yung parenthesis. Parenthesis natin ay 12 divided by 4. Ayun, nakasulat na. 3. X. Ito, madali lang naman ito. Ma-minus mo lang 3 minus 1, edi 2. 4 minus 3, edi 1. 1 na x. Tama. Next, 24 divided by 4 is 6. X divided by x, edi cancel. 3 minus 3, edi cancel rin. Ito pala, nandito pala lahat ng common root ng variable. Next, 16 divided by 4 is 4. 4 minus 1, edi 3. 9 minus 3, edi 6. Ito yung binabanggit ko Okay. Edi 6. Yan na yan. Ganun lang kasimple. Diba? Ano pa nga ba? Ito, kayo mag-try. Okay, madali lang yan. Kayo mag-try.
common root ng 27, 15, 33, 56. Ano nga ba? Kunin ko nga yung common root lang ng number. Sa 3, try lang. Pwede naman yung try mo eh. Divide mo lahat sa 3. 5, 11, 56 divided by 3. Pwede ba to? Hindi ata. Hindi to divisible by 3. Hindi divisible by 3 yan. Pero alam ko hindi. Sure akong hindi. Papakita ko lang sa inyo. Baka sabihin nyo niloloko kayo. Diba? So, hindi. So, mali to. Ano kaya common root na ito? Pag walang common root, okay lang. Ang ilabas nyo lang yung variable. Diba? Pag walang common root, ang ilabas nyo lang yung variable, yung ABCD lang. Pwede yun. Wala tayong problema dun. Okay? Ang mahalaga pa pala dyan, dapat lahat ng terms may A. May A, may A, may A, may A. Okay? Lahat may B, may B, may B, may B. Lahat may C, may C, may C, may C. Hindi lahat may D eh. So, try na natin to i-solve. Okay? So, hindi siya pwede sa 3. Kasi, una-unahin yung mga prime number. Bawal sa 2. Okay? Bawal sa 3. Mas lalong bawal sa 4. Bawal sa 5. Bawal sa 7. Bawal sa 8. Isa-isa niya. Bawal sa 9. Bawal sa 10. Sa 11, bawal rin. 12, bawal din. 13, hindi rin pwede. Kasi ito palang malalaman mo na eh. Sa 27 pa lang malalaman mo kung may prime. 56 kasi, ang alam ko, 7 yan tsaka 8 eh. 7 times 8. Diba? So, wag na tayo maglabas. Ang ilalabas mo lang dyan is yung variable. Ano pinakamaliit sa A? Ito si 4. A raised to 4. Pinakamaliit sa B? Ito si B. Pinakamaliit sa C, C2. Ayan, pag walang D doon sa lahat, ayan o, ito meron, ito meron, ito meron, ito wala. Hindi ko alam kung typo lang ha. Pero kapag wala, hindi ka pwedeng maglabas ng factor nun. Dapat lahat meron. Okay? So, good example na to. So, try na natin. So, 27, 6 minus 4 edi 2. 1 minus 1, edi cancel. 2 minus 2, edi cancel. Matitira D4. 15, 8 minus 4, edi 4. 3 minus 1, edi 2. 12 minus 2, edi 10. 33 naman. 4 minus 4, cancel. 12 minus 1, edi 11. Pakisabi na lang sa akin kapag may mali. Chat nyo na lang ako. 3 minus 2, edi 1. Matitira ay D2. Plus 56. 10 minus 4, edi 6. 1 minus 1, edi cancel. 2 minus 2, edi cancel. Yan lang ang sagot. Okay? Next, ito naman. Ito rin. Bilisan na natin. May greatest common factor din to. Ano greatest common factor nila? Una, tumingin ka dito sa multiplier nila. Pwede ka bang mag-extract dyan? Hindi. Ano common factor nila? Ito oh. A plus 2. So, ilalabas mo yung A plus 2. Ano matitira sa loob? Diba? A plus 2 divided by, eto, i-divide mo dito. Ano matitira? A raised to 4 na lang. Okay? Eto, i-divide mo sa A plus 2. Cancel na naman yung A plus 2. Matitira, B na lang. Okay? I-try nyo, yan ang tamang lalabas na sagot. Okay? Yan ang tamang lalabas na sagot. Okay? Ito. Alam ko ano na to eh. Tawag dito. Factor by grouping na to eh. Kung di ako nagkakamali eh. Pero subukan natin. Ano nga ba ginawa dito? Sa number 5. Sa baba kasi yung book eh. By the way, libro pala to ng grade 8. Kung naalala nyo yung grade 8 lesson nyo, ito yun.
Okay? Pero alam ko, finactor by grouping to eh. Try natin a raised to 6 minus a raised to 5 d4. Ito naman, plus b4c3 plus cd cube. Hindi lalabas. Silang lalabas dyan. Kalimutan ko. Isa-search ko na lang yung mahirap mag-isip ngayon eh. Okay, pagpasensyaan nyo na. Ito naman, factor by grouping. Okay? So ano yan? Ito na yung group na yan. Tandaan nyo to, mahalaga tong factor by grouping. So ano naman yung gagawin dyan, sir? Ayan, naka-group na siya. Maglalabas ka ng common root sa bawat group. Ano common root nito or common factor? B. O di ilabas mo si B. Matitira sa loob A plus C. Tama? Dito, ano common root? C, D. So, ilabas mo si D, matitira sa loob A plus C. Ang goal mo dito, dapat ito parehas. Okay? Dapat parehas siya. Kasi kapag parehas yan, pwede mo nang gawin yung dito, o gaya nito. Diba? Sa madaling salita dyan, naging common factor mo sa A plus C. Diba? Tapos, ang matitira naman sa kabila na sa loob ng parenthesis, etong dalawa. So, magiging A plus C, B plus D. Okay, yun na yung sagot dyan. Ganyan din yung gagawin dito kung di ako nagkakamali eh. Na wala lang sa isip ko kung paano. Pero, malalaman natin. Okay? Naisip ko nga eh. Kasi pag dito mo naman green up, wala kang mafa-factor. Diba? Hindi. Wala kang mafa-factor. Diba? Green up ko naman dun sa isa. Wala din. Diba? So, mamaya. Eto, factor completely. Sayang, di ko na yung libro. Paano nga ba to? May iba kasi, kunwari tayo nakita natin yun. Yung iba hindi na kasi pina-factor yung mga kagaya nito, diba? Pero pinapakita lang sa book kung papaano, diba? Pwede to. Common factor nito 8 tsaka 4. 4, tama, lalabas mo yung 4, matitira sa loob 8 divided by 4, 2. Common factor niya sa variable na x is x squared pala. Tama, so cancel yung x squared, matitira y. Cancel yung x squared, matitira 4. Kabilang side naman, negative 4, negative 2, common factor nila is negative o typo error ako dito. Typo error siguro ako dito. Negative. Hindi, ito cancel. 1 pala to, I'm sorry. Kasi cancel 4x squared eh. Negative 2, sorry, lutang pa isip ko, sir. Matitira dito sa kabila, negative 4 divided by negative 2. Negative, pinag-divide, magiging positive 2y na. Tama? Negative 2 divided by negative 2, magiging positive 1 na. So, ayan, na-factor mo na siya. Diba? So, naging 4x squared. Ito lang naman yan eh. Ito, pagsasamahin mo, pagduduktungin mo. Diba? 4x squared minus 2. Etong dalawa, pag-iisahin mo na lang. 2y plus 1. Yun na yun. Diba? 2000, madali pa to. Ang ano lang naman dito, hindi naman kayo ganong makaka-encounter ng ganito. Okay, factoring completely.
Ang may encounter nyo kadalasan, ito quadratic. Okay? Quadratic trinomials. Yan ang kadalasan yung may encounter sa calculus. So, simulan na natin. So, paano to, sir? Madali lang yan. Okay? Ang resulta nan, dalawang binomial. Okay? So, una, square root mo muna to. Ano square root ng x squared? Di x. Diba? Next, pa-factor mo lang yung 21. Ano mga factor ng 21 na pag pinag-add or minus mo ay 10? Ano ba factor ng 21? Iisa lang naman yan. 7 tsaka 3. Okay? Ano ilalagay mong sign sa 7 tsaka 3 para pag pinag-add, pinag-minus mo, 10. Di plus 7 plus 3. Tama ba? Basic. 7 plus 3, 10. Pag minultiply mo yan, Feynman method or FOIL, ang lalabas dyan ay x squared plus 10x plus 21. Pwede nyong itry. Okay? Next, ito. Factor ng 32. Yan ang kagad ang tanong dyan. Ano factor ng 32? Hintay natin. 2 times 16. 2 divided by 2. 16 divided by 2. 8. So, 4 times 8. Ano pa? Yan lang ata factor niya. Diba? So, ano dito sa factors na to, ang pag pinag-add or pinag-minus mo, negative 12. Diba? Basic lang to. So, negative 4, negative 8. Tama ba? Negative 4 minus 8, negative 12 ang lalabas. Okay? Ganun lang siya ka-basic. Yan ang agad yung final answer. Next, factor ng 28. Ano to? 4 tsaka 7. Ano pa? 9 and 3. Tama. 4 times 7 is 28. Ay, hindi. 9 and 3 is ano to? 9 and 3 is 27 to. 4 times 7, 28. Ito pala, 2 tsaka 14. Pag pinag-add minus mo dyan, ang lalabas ay 12. Sir, ano ang hirap, sir? Ito po, 14 minus 2 is 12. Diba? So, isang positive 14, isang minus 2. Tama? Ganun lang siya kasimple. Perfect square, pag sinabing perfect square trinomial, magkaparehas lang tong dalawang binomial na to. Ito, magkaparehas lang. Try natin ha. Ito, basic lang to eh. Makikita mo naman dito square root mo to. Square root ng 4x squared is 2x. Square root ng 9 is 3. Diba? I-check mo na lang. So, check mo na lang. Ito sure yan eh. 4x squared. Ito 9. 2x times 3, 6x. 2x times 3, 6x. Edi 12x. Tama tayo. Diba? Next. Ito maganda. Difference of two squares. Kailangan to. Madami to. So, ano yung difference of two squares na yan? Okay? Ang difference of two squares, unang-una, malalaman mo ay yung first term, ito ay perfect square. Ano yung perfect square, sir? May tawag dito, may square root. May square root ba yung 9? Yes. Ibig sabihin, perfect square siya. Ano pa isa dyan? Negative. Ano pa isa? Ito, perfect square din. So, dalawang perfect square pero negative. Anong ano mo dyan? Difference of two squares yan. So, sir, paano yung difference of two squares na yan? Parehas lang sila ng simple lang. Factor mo lang. Factor ng 9x squared, edi 3x. 3x. Factor ng 25, edi 5. Difference of two squares, isa positive, isa negative. Sira na naman yung isa positive, isa negative na yan. Ang mangyayari kasi dyan, ito multiply mo 9x squared, ito negative 25, ito magiging ang negative 15x, ito 15x. Ano mangyayari dyan? Cancel lang yan kasi 0. Diba? Yan yung nangyayari dyan. Kaya pag nakakita kayo ng ganyan, pares perfect square yung first and second term, tapos negative,
pwede nyong gamitan ng ganyan. Difference of two squares. Okay? Ito, 2 cubes. Ito na medyo mahirap na to. Mahaba pa ata tong lesson natin. Hindi, malapit na. Mamanhid na ako. Kaupo lang ako. Tawag dito, ay meron pala sa gilid, no? Meron pala sa gilid. Pero, kayo naman mag-solve nyan. Ito, hindi ko pa na ano. Balikan natin. Ito, sige, dito muna tayo. Ito pala yung mahirap. Okay? Ito yung mahirap. Sir, paano naging mahirap? Kasi mapapansin nyo dito, yung unang term, walang coefficient. X squared lang talaga, walang number. Ang naging mahirap yan kapag may number na nakagaya nito. Okay? Makinig kayo maigi, ha? So, sir, paano naman gagawin dyan? So, ang gagawin mo dyan, hindi ka kukuha ng factor ng 3. Ang kukunin mong factor ay 12 times 3. So, 12 times 3 ay 36. Factor ng 36 na pag pinag-add or minus mo ay 20. Ano ba itong mga kanina? 36. Sa 18 to, tsaka 2. O yan, tama na ako. 18 plus 2, 20. Diba? O sir, ano naman ngayon yan? So, 12x squared. Etong second term, papalitan mo na ito. Papalitan mo ng 18x tsaka 2x. Para maging 20x. Okay? So, paano yung gagawin mo dyan? Simple lang. Kunin mong factor ay, ito pa mahirap dyan, are tricky. Dapat, idikit mo siya dun sa may makukuha kang factor. Kuwari, ito 18x saka 2x. Pares ka naman may makukuhang factor, pero, try mong idikit siya dun sa may makukuha. Kuwari, 18x plus 2x plus 3. Okay? Okay? After nyan, i-group mo na, tapos kukuha ka ng common root. Ano common root ng 12x tsaka ano common root na ito? 12 tsaka 18. 6, tama, 6. So 6, common root niya sa variable na x, pinakamaliit, x. Pasensya nyo na mabilis. Pabagalan ko na. Sorry, nanggigil ako. So 12 divided by 6 is 2. X squared divided by x is x. 18x divided by 6x, cancel x na ito, so magiging 3. So ito, mapapansin nyo, parehas na kagad siya nung variable dito sa nung binomial dito sa kabila. Okay, so paano na lang gagawin mo dyan? Maglagay ka na lang invisible 1. Para pag pinagsama mo, pinakamadaling step, 6x plus 1, 2x plus 3. Yun na yun. Sir, ang gulo. Ito ulit yung first step, ha. Pag nakakita ka ng may variable na ganyan, okay, hindi kagaya nung kanina natin na ginagawa. Ano una mo munang gagawin? I-multiply mo si first term kay third term. 12 times 3 is 36. Hanap ka ng factor ni 36 na pag pinag-multiply or add mo is 20. Okay? So, nakuha natin 18 and 2. Sir, ano ba yung goal mo dyan? Kasi yung 20, papalitan mo ng factor na 18 tsaka 2. Okay? 20x. Pinalitan mo lang ng 18x tsaka 2x. Pares lang naman yun eh. 18x plus 2x is 20x. Diba? Next, paano naman yan? So, nung nalagay mo na siya, nag-factor by grouping ka. Ayan. Grinop mo sila sa dalawa. After mong grinop sa dalawa, kinuha mo yung common factor. Ano yung lumabas na common factor? 6x and 1. Diba? Ang natira sa loob, 2x plus 3, 2x plus 3. So, yun yung pinaka-goal mo eh. Dapat parehas yung nasa parenthesis. Kapag magkaiba yung nasa parenthesis, ibig sabihin, mali ka ng pagpa-factor. Okay? Yun. Okay, so much for that. Try natin tong isa. Ano ulit yung first step? Multiply mo. Kasi alam mo na tong ibang factoring na eh. Mas mahirap eh. So, 8 times 9. 8 times 9 is 72. Okay? Factor ng 72 na pag pinag-add mo ay 34. Hirap naman ito. 36 to, tsaka 2. Ayan, 36 tsaka 2. O yan, meron na kagad.
Kaso nga lang, dapat negative 34. So, dapat yan, mas malaki ang negative na 36 plus 2. Tama? So, magiging 18x squared. Ito yung challenge dyan. Saan mo ilalagay si 2 tsaka si negative 36? Mapapansin mo, si 36 divisible sa 3. Tama? Tsaka si 9. So, sila yung pagsamahin mo. So, susulat mo dyan, 2x negative 36x minus 9. Sir, bakit ganyan? Kasi, itong si 8 tsaka 2 divisible sa 2. May mafa-factor ka. 36 tsaka 9 divisible sa 3. So, dapat sila talaga yung magkasama. Kasi magfa-factor by grouping ka eh. 'Di ba? Ayan na, magfa-factor by grouping ka. So, labas natin yung common variable nila or common factor. So, common factor na itong nasa ng 8 tsaka 2, 2. Common factor sa variable, x. So, ang natira dyan, 8 divided by 2, 4. X squared divided by x, x. 2x divided by x, 1. Next, common factor nito. Pwedeng 3, pero ang best answer is negative 9. Diba? Negative 36 divided by negative 9 is positive 4. May matitirang x. Negative 9 divided by negative 9, positive 1. Okay, so yan na. Parehas na. Ibig sabihin, tama yung pagka-factor natin. 2x minus 9, 4x plus 1. Kailangan to guys kaya tinuturo ko sa inyo. Okay. Ito, perfect square. Madali lang to, kagaya lang ng ginawa kanina. Same here. Ito, ano common factor nito? I-square root mo lang naman to pag sum and difference of two squares. So, square root ng x raised to 6, x raised to 3. Square root ng y raised to 10, y raised to 5. Isa positive, isa negative. Okay? Next. Tapusin na natin to, tapos kakat ko yung video. Mahaba na masyado. Sum and difference of two cubes. Okay? So, sir, paano naman mapapansin yan? Ito, perfect cube. Perfect cube yan. Ito, perfect cube din. Ito, kahit negative or positive, okay lang. Diba? Ito kasi may condition Ayun perfect square, negative. Pwede mo siyang i-factor. Okay? Ito rin, pwede mo siyang i-factor, negative man or positive. Pero dapat, yung first and second term, perfect cube. Ano yung perfect cube, sir? May cube root. May cube root ba yung 8? Meron. 2. 2 times 2 times 2 is 8. May cube root ba yung 27, sir? Meron. 3 times 3 times 3 is 27. Okay? So, dito, ang magiging sagot mo, isang binomial, isang trinomial. Okay? Makinig ha. Paano yung gagawin dito? Una, etong first term, paano mo siya makukuha? Cube root ng first term. Ano cube root ng first term? Cube root ng 8, 2. Cube root ng x cube, x. Next, eto naman. Ganun lang din. Paano mo makukuha yung second term ng binomial? Cube root ng second term. Okay? Ano cube root ng 27? Negative 27, negative 3. Okay? Negative 3 times negative 3, positive 9. Times negative 3 ulit, magiging negative 27. Okay? Sir, paano naman to? Paano naman yung sa trinomial? Simple lang yan. Itong first term, ang gagawin mo lang dyan ay ito ay squared mo. Squared mo lang. Multiply mo lang sa sarili. Bale, 2x times 2x, 4x squared. Tama? Yung third term, sir, paano naman yung third term? I'm sorry, mali. Yung third term, simple lang din. I-squared mo lang yung second term. Squared mo lang din yan. Squared ng negative 3. Negative 3 times negative 3, positive 9. Ang mahirap, yung second term. Paano yung second term? Yung second term is multiply mo yung first term.
ng binomial sa second term ng binomial times negative 1. Okay? Ano ibig sabihin yun, sir? 2x times negative 3, kasi first term, second term. 2x times negative 3, negative 6. Times mo pa sa negative 1, magiging positive 6x. Yun na yun. Okay? Pag dinistribute mo yan, yun yung lalabas. Hindi lang natin magawa ngayon. Okay? So, cut ko lang yung video. I-upload ko na rin para mabilis tayo. Tsaka umiinit na tong iPad eh. Isang ano na lang naman to. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Mayroon pang kasunod to. And God bless.